Kilalanin ang ating mga alagad ng batas at mga lider ng lipunan na handang protektahan at gabayan ang ating sambayanan, tagapamahala ng katahimikan, seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan, kasama ang ating magigiting na kapulisan ng Calabarzon at mga opisyales at lider ng ating komunidad sa programang Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Isang maganda at mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Calabarzon, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Narito na po ang programang bubusog sa inyong agahan sa umagang ito. Ang talk show na hitik sa talakayan at puno ng kaalaman, ang inyong ultimate go-to source ng napapanahong balita at mga inspiring na kwento mula sa ating masisipag na kapulisan at mga kababayan. Kasama natin ang Police Regional Office 4A para talakayin ang mga maiinit na issue tungkol sa seguridad at katahimikan ng ating komunidad. Para sa mga updates at kwento, i-follow ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong screen: Facebook, Twitter, YouTube, TikTok at Instagram. Sa ngalan ng 14,000 strong members ng PRO 4A sa pamumuno ni Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas at sa aming butihing direktor, Police Brigadier General Marvin Josie Saro, isang ligtas at mapayapang araw sa inyong lahat. Kung may nais kayong i-report o isumbong, bukas po ang aming tanggapan para tumulong. Tumawag o mag-text lamang sa isumbong hotline na may numerong 0917-847-5757 o 0919-160-1752 o mag-comment sa aming PNP Complaint Hotline Facebook page. Handa kaming umalalay para sa inyong kaligtasan. Kaya't huwag palampasin, sama-sama nating tuklasin, mag-usap at kumilos para sa mas ligtas at payapang Calabarzon. Kaya wag na nating patagalin at umpisahan na po natin ang makabuluhang talakayan at tiyak na makakapulutan natin ng mahalagang impormasyon. Ako po si Patrolwoman Priscel May T. Urbano at narito kayo sa Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Ayan, so noong mga nakaraang linggo po ay tinalakay po natin ang mga operational and administrative accomplishment ng iba't ibang police station at ng iba't ibang unit. Ngayon naman po ay talakayin naman po natin ang isa sa mga naparangalan dahil sa kanilang kabutihang loob, na isa ito sa mga core values natin, ang PNP Makatao. Kasama natin ngayong araw ang kumakailan lang na naparangalan ng medalya ng papuri. Walang iba kundi si Police Lieutenant Anacleto Q. Valiente ng Rizal PMFC, Rizal PPO. Magandang araw po sir at welcome po sa programang UPK Calabarzon. Magandang araw din naman po ma'am at sa mga taga-subaybay at nanonood sa Usapang Pulis at Komunidad. God bless po sa ating lahat. Ayan, so bago po namin sir, bago ko po simulan sir ang mga katanungan sir, syempre kakamustahin ko po muna kayo sir at ang ating mga kasamahan po sa Rizal po, sa PMFC Rizal sir. Yes ma'am, sa Rizal PMFC po ay okay naman po sa doon po sa pamumuno ng aming Force Commander na si Police Lieutenant Colonel Vicente Hill R. Palma, sa supervision din ni buting Provincial Director natin po na si Police Colonel Felipe B. Maragcon po. Ayan, so magandang umaga po sa mga taga-PMFC po dyan sa Rizal PPO. At bago po namin alamin sir ang yung natanggap na parangal sir, maaari po ba ninyong ikwento sa amin kung paano kayo napasok po sa serbisyo bilang pulis sir? Yes ma'am, way back in 2001 po nag-try po ako ng exam ng civil service po, police officer nung pagka-graduate ko ng BSEC sa Rizal Technological University. So sa naman ay pinalad tayo, nakapasa. Siyempre po inudyukan din ako ng aking kuya na sabi niya, try mo magpulis. Sabi niya, try mo magpulis, bunso. Sabi niya, sige kuya. Hanggang sa nag-try nga ako nag-exam, then nakapasa.
habang ano pa ako noon, tawag dito, re-review pa ako sa board exam ko ng ECE. Yes, So, that time, nagpasa ako ng folder during na may recruitment na dito na sa Pro 4A. So, nagpasalamat ako sa Pro 4A kasi kinonsidera din naman ako. Kumbaga, nakuha nila ako. Kumbaga siguro sa special skills ko kasi karate instructor ako that time. Hanggang ngayon naman karate instructor pa rin ako, nagtuturo pa rin ako ng karate in other mga tinuturo ko lalo sa school ganun. So, yun po at saka doon na nag-umpisa ang bago kong karera sa pagpupulis po. Yun po. Ayan, so magaling pala si Sir sa karate, Sir, no? Oh, yes ma'am, yes ma'am. Papasampulin ko sana si Sir kaso hindi siya makapag-sample dito sa ating setup ngayon. Siyempre gusto nating mapanood si Sir sa kung paano siya mangarate, kumbaga. Pero nagtuturo naman po kayo sa different schools, right, Sir, ng karate? Yes po. Actually, nung nakaraan lang to ay sumali kami sa Southeast Asia ng tournament sa Antipolo City nung May 24 to 25. So, may 3 akong estudyante na 2 ang nag-champion at saka isa yung 3rd place. So, yun po yun ng mga estudyante ko po na tinuturuan ko po sa Morong Rizal po. Ayan, truly na effective na karate instructor si Sir. 2 ba naman ang nag-champion sa kanyang mga estudyante tapos yung isa 3rd place. Congrats naman dyan, Thank you, Sir. ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Sir, matanong ko lang po, di ba ang course nyo is ECE? Opo, and opo, ma'am. napakalayo po siya sa pagpupulis, right, Opo, Sir? opo, ma'am, opo. Pero pinursu nyo pa rin po ang maging isang pulis, Sir. Yes. Hindi nyo na pinursu yung pagiging ECE, no, Sir? Hindi na po, ma'am, kasi napasok na tayo sa ganito. So, inadapt ko na talaga ang profession ng bilang isang pulis. So, at the time, so, hindi ako nag-stop mag-aral. Nag-aral pa rin ako ng criminology hanggang sa master ng criminology at saka PhD ng criminology. Pero patapos pa lang naman. So, yung non-stop learning ba? Ika nga. Yes, Sir. Ayan, Sir. So, balik na po ako sa ating second question, Sir. Ano po, Sir, ang inyong designation po, Sir, sa PMFC at ano po ang inyong duties and responsibilities po dyan, Sir? Okay, ma'am. Bali po, ako po yung platoon leader po ng 3rd Platoon ng Rizal Provincial Mobile Force Company. The same time, ako rin ang chief ng intelligence doon. And then, concurrent din yung assistant team leader ako ng RPSB team o yung Revitalized Police sa Barangay. Po, yun po yung aking, na nakadeploy kami po sa Barangay Kayubutan ng Rizal po. Ayan. So ngayon naman po, Sir, ay akin naman pong tatanungin kung paano po ninyo mailalarawan po ang inyong pamumuno po bilang isang personnel po, Sir. Okay. Yes, ma'am. So, bilang isang platoon leader po sa aming unit, ma'am, una ay ina-align ko po yung polisiya natin, yung policies and guidance ng higher headquarters para sa tamang direksyon. Siyempre, yung pangalawa, yung moral and welfare ng tao ko. Siyempre, able ba sila sa pagganap ng kanilang tungkulin? Kasi kung hindi sila able, hindi magiging effective yung service ng komunidad natin. So, isa pa, pagdating sa operation po, sa mga activities, ako po yung nangunguna. Yes. Pag meron lang talaga pong na mga activity na patawag ng higher headquarters, siyempre hindi ako makakadalo. So, dinedelegate ko po yung tasking sa aking most senior po. Then, siyempre, ipakita ko sa kanila ang tamang pagsiservisyo sa community para balang araw magre-retire ako, may ano ko. So, may guide na sila na kung paano bang ginagawa ni Sir Val, ganito pala. No, di po? Ganun, ma'am. Siyempre, ina-assess ko din po yung infraction ng tropa. Baka kasi mamaya may bagulbul na dyan, may ano. So, baka mamaya magkakaroon. Siyempre, almost masyadong stress yung trabaho natin. So, baka mamaya kasi hindi natin ina-assess yung personnel natin isa-isa. So, baka magka-problema tayo. May problema na pala siya. So, hanggang sa darating sa punto na magkakaroon siya ng depression, ganun. So, ganun pa maging bilang isang platoon leader sa area ko po. Ayan, so kung titignan natin, no, napakagandang leader naman yan, Sir. And kinukonsider niya ang moral and welfare ng kanyang mga kasamahan. Ayan, Sir. So, noong nakaraang Marso at Abril po, Sir, ay nagawaran po kayo ng medalya ng papuri, Sir, dahil sa inyong kabutihang loob po o good deeds po, Sir. May
Matanong ko na po, sir, kung ano po ang kwento sa likod ng pangyayari na ito po, sir. Yes, ma'am. Yung recognition na yan po, yung so nagpapasalamat ako, hindi ko namang may-expect na gano'n na bigyan ng recognition yung ginawa ko, pero normal lang kasi po sa akin yan, yung mga ginagawa kong gano'n. Kumbaga sa akin yung pagtulong ko kasi sa kapwa, pagsiservisyo sa kapwa ay normal lang kasi yun ang sinumpuang tungkulin natin. So yung recognition ay balato na lang Yes, sir. Balato na lang sa atin po yun. Wala naman pong ano yan na bigay na pabuya o kaya wala naman na gano'n sa akin, kundi talagang kusang loob po ako na gumagawa lang ng kabutihan sa kapwa natin po. So, naalala ko po siguro yan, ma'am, yung award na yan, yung nagsauli ako ng pera sa hindi inaasahan na pumasok sa GCash ko. Yung isa naman ay yung bata na magaling na bata na ano sa akin, yung lumapit sa akin na sabi niya, "Sir," sasaludo pa sa akin na gano'n, sabi, "Sir, baka pwede mo magregalo ka sa akin ng isang set ng uniform ko kasi dami kong award," sabi niya. So sabi ko, parang naantig ang puso ko, "Sige anak," sabi ko, "Sige anak, pagbalik ko dito dadaling ko." Kaya dinala ko po yung uniform ng isang set. Kaya sa akin, natuwa naman ako sa totoo naman, talagang marami talaga siyang award nung araw na yun. So yun lang po, ma'am. Naging naalala ko, ma'am. Yung sir, yung sa GCash, sir, magkano yung naibalik niyo po? Balik 20,000 yun, ma'am. Wow, 20,000. ang laki din nun. 20,000 po. Kumbaga, pag ibang tao na siguro yan, sir, parang Opo. magda-doubt na kung Yes, ibabalik mo. yes. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Pero si sir, hindi siya nagdalawang isip na ibalik yung ganyang kalaking halaga. Sir, na-detect naman kung kanino galing, sir? Yes po, bali sa isang lending company yata yung sabi ko yung pinakatao niya doon na nag-text kaagad sa akin na sabi niya, "Sir, may na-receive po ba kayong pera?" sabi niya. Kasi yung lending na yun dati kasi ay mga stakeholders namin noon, mga panahon 2023 pa. Siguro na-send siguro sa akin. Then sabi ko, "Sige, ma'am, ibabalik ko po kaagad kasi baka pagalitan ako ni ma'am ng boss ko kasi mababayad sa akin to." Sige, wala pong problema po, sabi ko. "Pera lang po yan." Sabi ko, "Hindi ko ikakayaman yan." Sabi ko. Yes, so, sir. Kaya ibalik ko kaagad sa iyo mo. Kaya, binalik ko, ma'am, sa kanya. So,